whether you're looking at this picture in your mind, imagine yung diamond, meron kang bit-bit na diamond. And because you are so excited that you have discovered a diamond, you're running around, and as you run around, nahulog mo tong diamante nito sa maduming lugar, sa maputik na lugar. Yung lugar na ito, hindi lang siya yung dumi na isipin mo, lupa. Literal may dumi. Okay? Kung mabanggit yung salita, baka hindi pwede. Madumi, yung lugar na yon. Question, nung nalubog at nadikitan ng mga dumi na ito, yung diamante na pagkamahal-mahal, question, iiwan mo na ba? Nagbibiro yung tito ko nung bata ko Meron siya makapal na pera kasi contractor Hindi siya DPWH. Kinaklaro ko lang. Sakto-makto lang. Okay? Sa kanto kami, sira yung sakyan niya, naglabas, pera nahulog yung 500. Pupulitin ko, sabi niya ganun, huwag mo na pulutin. Bakit? Madumi na yan. Yabang, no? Mukhang DPWH, Of course, okay, hindi mo pabayaan. Siguradong pupulutin mo. Why? Because yung value ng diamante, yung value po nung pera na yon, it does not change kahit na madumi na po siya. Okay? Yung, ayun, nandiyan na pala. Okay? Ang kinakailangan lang po, ay kukunin mo yung diamante, lilinisan mo, para makita mo ulit na maganda pala itong diamante na ito. No? Ang mga mananampalataya rin po, madalas, nangyayari, maganda naman dapat yung Christian, kaso nga lang, nahuhulog at nasasama sa mga lugar na dapat hindi siya nandoon. Nagiging marumi at nawawala na yung kanyang ningning. Sabi nga po dito, mga nakalipas natin pag-aaral, yung society natin, yung mga lugar kung saan tayo nakikisalamuha, ang madalas na nai-input po sa atin ng kultura is blend in, don't be too different. Don't be odd, don't be the odd one, don't be the weird one, because pag naging iba ka, okay, pag naging different ka, you are the weird person. Alam niyo mga kapatid, when you actually exercise your Christianity, for sure you are the weird person. Sigurado po yan. Pero ano po sinasabi sa atin ng Panginoon, katulad doon nabasa kanina ni Luis? Be holy because I am holy. Ang holiness po, katulad ng magiging curriculum natin for the next Sundays, it's not just a set of rules na pag nakasunod ko si 1, 2, 3, 4, 5, si A, B, C, D, yan. I can be called holy. Na-exercise ko na yung holiness. It's not just about the set of rules. Holiness is actually relationships. Yes, it's about relationships. How? Because it's about reflecting God's nature dito sa mundo na kinakalimutan na ang Diyos. Anong sabi ng aklat ng Roma 3? Walang naghahanap sa Diyos, wala kahit isa. Itong mundo na ito, pilit kinakalimutan ang Diyos, pilit binabaliwala ang Diyos, pilit na isinasantabi ang mga bagay patungkol sa Diyos. And if you are going to be that diamond shining to your circle of friends, to your loved ones, you will be the odd one. You will be the weirdest person in the room. Si tsura nito, kilala ko to Tapos ngayon, banal-banalan to ngayon. Sino ka? I challenge you today, mga kapatid, and I hope you meditate on this. Think carefully, am I shining enough to the people that I supposed to shine to? Mga kasama ko from Monday to Friday, yung mga sinasabi kong taong mahal ko, yung mga nakakasama ko, am I shining to them? At yun po yung dalangin po natin. Sa una po nating leksyon sa ating mga pag-aaralan po, una po natin is the call to holiness. Because each and every believer is called to become holy. Alright? First point natin, 3 F. Sana hindi natin makalimutan. Unang F po natin. So, F na F nyo ngayong araw na ito. The foundation of holiness. Focusing on the identity of Jesus Christ. Basahin po natin dito po sa 1 Peter chapter 1 verse 15. Alright? Ano pong sabi po dito? Dahil ang Diyos, sige nga, para lahat tayo. Pagmamahal ko sa inyo, para di kayo makatulog. Sige. Verse 15. Okay, ready, go. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ano pong maobserbahan po natin dito? Ano pong sabi ulit dyan ng Panginoon? Magpakabanal kayo, which is quoted from the Old Testament, sapagkat ako ay banal. Ano pong unang maobserbahan po natin dito? Holiness begins with who God is, not who we are.
Kaya nauunawaan ko, andun yung dilema natin na kung saan, anong sasabihin nila? At ang hirap talaga maging banal. Sasabihin nila, itsura na ito, banal-banalan ka, kilala ka namin eh. At ang hirap-hirap i-exercise sa pagiging banal kasi alam natin deep inside, maya-maya lang yung utak natin kumukontra. Normal na sa atin, ang natural po sa atin magkasala, mag-isip ng masama. Okay, mag-isip ng mga bagay na paglabag sa gusto ng Panginoon. Yun po yung katotohanan dyan. Ngayon po, kaya nahihirapan tayo, isa sa malaking dahilan po dyan, kasi binabase natin, kaya ko ba? Diba? Kaya ko ba? At purihin ng Panginoon mga kapatid, kung ikaw ay Kristiyano, pinapaunawa ko sa iyo, hindi mo kaya. Purihin ng Diyos, hindi mo kaya. Why? Kasi pag naisip mong kaya mo, for sure you will fail. And fail. And fail. Mapufrustrate ka, magiging anxious ka, at hindi mo talaga kaya. We praise God. If you're a Christian, you can claim this. What? The very basis, the very source of your holiness, hindi yung sarili mo, hindi ko anong kaya mong gawin, kundi ko anong kayang gawin ng Diyos. Kanina sa Discovery class, yung pinag-uusapan namin you become more dependent on God. You become more dependent on the Holy Spirit. Pansinin ninyo, diba, ang goal natin, world change. Miss Universe. World change. Gusto natin magkaroon ng pagbabago sa mundo na ito. Lahat ng masasama ay mapakulong. Lahat ng uupo sa natin, sa gobyerno, dapat mga mababait, mga matutuwid. Yes, that's a very good thing to goal. Pero sa totoo lang po, kahit sinong ilagay natin dyan, kung hindi naman pinanggagalingan ng kabanalan ng kaayusan ay ang Diyos, hindi po magiging totoong kabanalan yun. If you really want change, if you really want to show your holiness, ang pinaka-source po natin dyan ay ang Diyos. Kung kaya, it's really making sense nung sinabi niya, be holy. Bakit naging possible? For I am holy. Doon siya nagiging posible. Salamat sa Diyos, hindi ko kaya pala napufrustrate lang ako. Anong sabi ng kanta? Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Ano yung sinabi ba doon? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Medyo tama ba yon? Buang-buang yun. 50-50, parang ICU. Alright? Hindi mo talaga kaya kahit anong pilit mo. But then, nagiging posible for us because our very foundation is not our holiness, not my holiness, but God's holiness. Okay? Let us define this theologically. Alright? Holiness, dapat tinanong ko muna kayo, no? Okay. Sinapapanggitan natin ng mga nakalipas Holiness, theologically defined, para madaling maalala, ibig sabihin ng holiness, set apart. Okay? Ang holiness, ang picture ng holiness, hindi yan yung tipo na, napakamahinahon, ang bait-bait mo, para kang Ilonggo, papatay na, mabait pa rin ang tono. Hindi yan ang holiness, Hindi po ganon. Hindi siya yung paraan ng paglakad, paraan ng pananalita, hindi po yon. Ang holiness, ang pinaka-idea is to become different, to set apart. Ayan yung isa pang word na ginamit natin na nababasa natin sa mga Bibles natin is yung word na consecrated. Ano ibig sabihin ng consecrated? Ang pinaka-simpleng layman's definition ko nito is declared as sacred. Okay? Declared as sacred. Diniklara mo na ito ay sagrado para sa Panginoon. And that's what holiness means. Set apart, sacred for God. And that's it. Kung ikaw Kristiyano, and you're claiming that you are a Christian, and you are not getting this, and you cannot claim, alright, na you are set apart for God, you should question yourself, am I really for God? Kasi dapat ngayon naunawaan na natin na ako ay para sa Diyos at hindi para sa mundo na ito. With that said, God's holy in essence, so we are called to reflect Him. Kung tayo ay anak ng Diyos, dapat normal na sa ating i-reflect natin. Kaya nga natin ginagamit yung word na reflect, hindi sa'yo. Anong difference ng araw sa buwan? Patungkol sa liwanag. Anong difference ng araw sa buwan? Yung sun, siya yung source of light, source of heat. Si buwan, si luna, borrowed galing kay sun. Kaya mas maliit din si Moon, mukha mas malaki si Moon sa ate, pero ito lang mas malapit kasi. Magkagulo pa tayong lahat nito. Pero naikot, ngayon, gabi sa iyo, kasi nakatapat yung side ng Earth, okay, sa Sun, kunwari, dito yung si Sun, okay, yung lumilipat dito, kasi malaki si Sun, naliliwanagan si Moon. So, sa madaling salita, si Moon dependent kay Sun. Nabanggit ko ba na tama? Si Moon dependent kay Sun. So yung binibigay na liwanag sa atin ni Moon kapag gabi, galing lang kay Sun. Mga kapatid, huwag kang mag-alala. Yung liwanag na i-reflect mo, hindi galing sa'yo. Galing lang sa Diyos.
Go back again to the Old Testament, lagi natin nababanggit. Moses, it was a borrowed light. Ano nangyari kay Moses? After 40 days na nakikipag-usap sa Diyos, pagbaba niya, ano itsura ni Moses? Kamukha na ni Aga Mula. Pero, pagbaba ni Moses, sobrang liwanag. Hindi niya alam. Hindi niya alam yun. Ang liwanag, yung mga tao hindi makatingin sa kanya. Kaya anong ginawa ni Moses? Tinakpan niya pa ng veil yung mukha niya kasi hindi makapagkwentuhan sa kanya. Sobrang liwanag. Itong nakikita niyo yung liwanag sa akin ngayon, panot yan? Oil. Okay? Oil na sabi ni Han, akin na yung noo mo. Unasan natin. Okay? Yung kay Moses, liwanag galing sa Diyos. If you are a practicing Christian, you exercise your faith, naturally you are going to reflect God's nature, kapatid. Wherever you are. Okay? And so, practically speaking, holiness is not an option. It's not only for super Christians. Ano yung super Christians? Meron kaming kaibigan nila kilala din natin kayo, si AC yung pangalan niya. No. Hindi naman chismis to kasi maganda yung babanggitin ko. Pag masama, di ko babanggitin yung pangalan niya. Si AC. Ang biruan namin, kahit gaano ka kasama, pag si AC nakasama mo, mabait ka automatic. Kasi maihiya ka rin magkasala. Kasi sa bait-bait ng tao eh. Ha? Alam niyo yung kanina kanta, yung It Is Well? May second stanza, may kinanta doon. Ang sabi doon, if Satan should... Anong basa? No. Yung iba, nung binasa, first time nila nagbasa ng hymns eh, nagkanta, if Satan should buffet, nakain na. Oh, buffet. Hindi yun buffet. Anong basa doon? Buffet. Ibig sabihin, kung kuyugin ako ni Satan. Parang pagtulungan, paano pinagtulungan ni Satan siya lang isa? Sabihin, ang tinadtad ng gulpi. If Satan should buffet. Kita ninyo, tumawa kayo nung sinabi kong buffet? Kung si AC kasama natin, hindi niya pagtatawanan yung nagkamali. Sabi niya lang, buffet. Ganong kabait? Kung minsan dependent tayo sa kasama natin, no? Kung magiging mabait tayo or hindi. Minsan iniisip natin, madali sa kanya maging banal kasi yung family nila, yung upbringing nila, mabait lahat ng tao. Pag may nagsalita, masama kagad. Mabait sila naturally. Mga kapatid, holiness is not an option. It's not only for super Christians. It's for all Christians. Kung anak ka ng Diyos, dapat nakikita sa iyo ang Diyos. Simple as it is. Ano? Puntahan natin yung pinanggalingan ng keynote ni Apostle Peter, which is nanggaling sa, ayaw na, sabi nung, tama ka na dyan. Okay. Ayaw. Isa pa. Yaw. Thank you. Ano sabi ng Leviticus 11:44? Diyan nanggaling actually, pinutol ko na. Pero sabi ng Panginoon this is God talking to Israel. Sabi niya, for I am the Lord your God, so you must consecrate yourselves and be holy because I am holy. Diyan nanggaling yun. Now, nakabold, focus tayo doon sa sinabi niya, I am the Lord your God. Nung sinabi ito ng Diyos sa Israel, the idea is not cultural basis. Hindi siya cultural. Paano cultural? Hindi siya yung depende sa tao, depende sa lugar, depende sa panahon. No, that's culture eh. Nung tinawag ng Diyos ang Israel, hindi siya cultural basis, but rather covenantal. Not cultural, covenantal. Tanangin ko na kayo para makakausap ko kayo. Ano yung covenant? Muna kayo, men. Joke lang. Okay. Pag sinabing covenant, kasunduan. Yan. So, nagkaroon ka ng covenant. Kaya maliban dito sa Bible, saan nyo mababasa or na-i-apply yung word na covenant? Nababanggit to pagka may isang particular event at dito nyo lang madalas siyang marinig, di ka pa Christian. Engage, kasal. Ewan ko, nakikinig kayo doon sa pari, doon sa pastor. Today, you are entering this holy matrimony, a covenant between a man and a woman. Yun, yung ginamit na covenant. Nagkakasundo. Nag-officiate lang yung pare or yung pastor, pero ang nagko-covenant yung lalaki at yung babae. Okay. Covenant. Nung few Sundays ago, nung wala kami dito, naglakwatsa lang kami, libero lang. Wala kami dito. The reason is, alam niyo ako, magta-target ako ng isa or dalawang tao. Every opportunity I can get, I will get it. So, ayun, yung friends namin na yon, actually friends ni Hannah, then kaibigan na rin natin, kakasal sila, and I know I can have spiritual conversation with them. So we did. Habang nasa biyahe, pinag-drive natin sila, nag-uusap kami, naturally nag-uusap kami sa Bible, alam kong madadirect natin doon. Pagkatapos, ito na yung tanong niya. Okay, listen carefully baka ito rin naging sitwasyon ninyo. Sabi niya ganun, Pastor, gets ko na. Gets ko na, si Jesus tagapagligtas, si Jesus pinapatawad ako sa lahat ng kasalanan ako, si Jesus bibigyan ako ng buhay na walang hanggan. Pastor,
Gets ko na. Pero may kulang. Okay? Sa tingin niyo, anong kulang? Gets ko na. Tama na yung doctrine. Tama na yung soteriology. Tama na yung doctrine of salvation. Tama na yung pagkakilala niya kay Jesus. Sabi niya, pero may kulang. Alam niyo kung anong kulang? Covenant. Okay. Sabi ko sa kanya, sakto kakasal sila eh. Okay. Wisdom ng Panginoon. Sabi ko sa kanya, Brad, tinan mo. Sikat, papakasalan mo, tama? Paano siya pakasalan? Mahal ko po, tama. Tanong, mahal mo siya? Oo. Nagpaplano tayo ngayon? Oo. Pero, matawag mo na ba siyang asawa mo? Hindi ba po? Bakit? Ano yung inaantay natin? Pag madating na kayo sa altar, nangako ka na, nagsabi ka na ng covenant, doon na kayo mag-asawa. Nakakuha niyo na? Anong kulang ko minsan sa alam na nating doctrine and theology? Walang covenant. Wala kayong kasunduan ng Diyos. Kaya kulang. Alam nyo ba, marami ako nakilalang tao, kaya na lang ipaliwanag yung gospel, pero along our many conversations, at the back of my mind, baka hindi pa to Christian. Kasi wala siyang covenant sa Diyos. It's like this. Ang nagpakilala, actually, di man nagpakilala. Ang nagpakilala sa akin kay Hannah si Mama. Yung mama kong maganda, ayan, sa likod. No? Oh. Pero yung nagreto sa akin kay Hannah, alam nyo, si Jaisel. Ayan. Ayan. Siya yung salarin. Okay? Tignan nyo to Halimbawa, nag-usap kami, sabi sa akin, Kuya, yan. Diba? Ikaw banggitin yung sinabi niya. Kanya, Kuya. Ano kami ni Jason, nagkukulitan na kami nun eh. Tapos, halimbawa po, nakilala ko na si Hannah talaga. Tapos, sabi ko, alam mo Jason, si Hannah mahal ko. Si Hannah hinahangaan ko. Ang pangako ko kay Hannah ganito. Ito yung mga gagawin ko kay Hannah. Talagang tinataas ko sa buhay ko. Si Hannah na lang talaga. Sinasabi ko kay Jaisel, pero hindi ko sinasabi kay Hannah. May kwenta? Walang kwenta yon. Kahit anong alam mo sa Diyos, kahit anong profess mo, magpulpito ka dito, magkwento ka sa ibang tao, but you do not have a covenant with God, yung sinasabi mong faith mo, it's not true. Because you're not talking to God. You do not have a covenant with God. Kapatid, did you already have a covenant with God? Did you establish that covenant with Him? Kaya sabi ko sa kanya doon sa, nagdadrive kami, sabi ko, malapit na tayo, tabi muna tayo. Sabi ko, Bre, gusto mong gawin yung covenant na yun ngayon sa Diyos? Ay, sabi niya, opo. Solid and clear. Opo. Sabi ko, mag-pray tayo, hindi ito yung nakaliligtas, hindi yung prayer. Gusto ko, tutulungan lang kita, ikaw yung magpe-pray. Tapos, ikaw, aangkinin mo na prayer mo ito. Na ikaw nakikipag-usap sa Diyos. Hindi ako mahalaga, mo yung paligid. Pray tayo? Sige po. Pray. Panginoon, salamat po. Naunawaan ko makasalanan ako. Dapat ako ma-impyerno dahil sa kasalanan ko. Salamat ako may nagbayad ng kasalanan ko. O salamat ako nagkatawang tao yung Diyos ko. Grabe talaga yung iyak namin na Hannah. Habang nag-pray kami. And while we were praying, they were both crying. Kasi bakit nasabi niya, ito yung prayer. Panginoon, ikaw yung maging Panginoon ko. They established that covenant na ikaw yung maging Panginoon ko. After namin, amen. He was very happy. Sabi niya, Pastor, alam ko na yung mga pinag-usapan natin, ngayon lang naging totoo. Kapatid, hindi kayo mabuti sa akin. Totoo na ba sa iyo ang Diyos? Salamat, Seth. Right? Have you established that covenant with God? Ngayon, okay. I don't care how long you have been a Christian or how long you have been professing. I do not care how long you have been attending church or churches. Right now, if you have not established that covenant with God, He is not your God. Kailangan siyang maging Diyos sa'yo, kinakailangan siya maging Kyrios, kinakailangan siya maging Panginoon sa'yo. Nakukuha niyo ako? Okay. You will pray for yourself. And for a very long time, if God has not been your Lord, pray, establish that covenant, and gawin niyo siyang Panginoon sa buhay mo. Nakukuha niyo ako? Okay. For a minute or two, pray. And I'm going to pray for you.
come to you as a church, we come to you as a congregation. And if there's anyone here who has not established that covenant with you at hindi pa talaga kayo ang Panginoon, dalangin ko na maging totoo at kayo ang maging Panginoon sa kanila. Kayo umupo sa trono ng kanilang buhay, trono ng aming buhay, at kayo po ang masunod, di po ang aming sarili. So, just so the exercise of our holiness will not be fake, but rather genuine, sincere, authentic, for your glory, for the benefit of many. In Jesus' name, amen. Here's a picture of holiness. Ano? Ayaw ulit, Nel. Baka yung battery na ito. Alright. Diba? Yung malalaman mo yung bata na yun, ayun yung magulang niya. Certain mannerisms. Sino nakakilala kay Tiger Woods? No? Yung, siguro, yung GOAT ng golf. At mayroong isang video na yung anak ni Tiger Woods, pag nakapamayawang, nag-aantay na papalo na, kapag sisipakin niya yung anggulo ng bola, kapag nag-iisip, lahat ng mannerisms, kung paano yung stance ni Tiger Woods, gano'n na gano'n yung ginagawa ng anak niya. Ano? Alam mong anak ni Tiger Woods yung anak niya. Ano? At bilang mga anak ng Diyos, reflecting Him should be natural for us. Studying His Word should be natural for us. Praying, talking with Him should be natural for us. Worshiping Him should be natural for us. Because the very nature of us being sinners ay napuputol at nasisira and giving us a new nature in Christ. Thus, being able tayo para i-reflect kung sino ang Diyos sa ating mga buhay. Let me help you meditate, mga kapatid. If someone will look at your life, would they see any family resemblance? Will they see the Father in heaven through your life? Point number 2. Second F natin. First is the foundation of holiness, which is Jesus Christ. So it's very important to be identified in Christ. And then number 2 is the focus of holiness. Alright? To have a different lifestyle. Okay. Verse 13 and 14. Ano sabi sa verse 13? Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Hesukristo. Then verse 14. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Ano yung mga bagay na makikita natin dito? Alright? Una, sa sinabi ni Paul sa verse 13 na very obvious, ano sabi niya? Holiness begins in the mind. Ano sabi niya ulit doon? Ihanda ninyo inyong mga isipan. Sa Tagalog, which is actually yung ginamit ng translation is yung Magandang Balita Biblia, yung MBB. Ayun yung translation niya. Ihanda ninyo yung inyong mga isipan. Sa King James, na nakasulat doon, gird up the loins of your mind. Gird up the loins of your mind. Saan yung mabasa yung word na gird your loins? Ano yung loins? Ano yun? Yung likod ng baka? Hindi. Ano yung loins? Dito. Ito yung loins. Kaya, kapag naalala nyo yung kay David, di pa siya king, tapos nabatirip siya kay Nabal, anong sabing gano'n ni David? Gird up. We are going to attack. Ano ibig sabihin? Pag sinasabi ng gird up your loins, magsuot ka ng sinturon pang dirigma, lagay mo yung espada mo, kung ano mga kailangan mo ilagay, susugod tayo. Kaya ginamit the word dyan ni Apostle Peter is, gird up the loins of your mind. Para ka makikipaggera, handa mo mabuti yung isip mo. Lahat talaga ng battle nag-start dito. Bago mo sabihin, bago mong gawin, babalik ka ulit kay Margaret Thatcher, yung thoughts mo magiging words, yung words mo magiging actions, actions magiging habits, yung habits magiging lifestyle, yung lifestyle mo, yung character mo later on magiging destiny mo. Alright? So everything begins with the mind. Proverbs chapter 4 verse 23. You need to protect this mind for out of it are the concerns or issues of life. Kung kaya kung yung mundo lagi sinasabi po sa atin na sumabay ka lang sa agos, o yung ano yung sinasabi lagi, follow your heart, so your heart will go on. Okay? Hindi pwedeng follow your heart kasi the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon, ano? Sa mga nakalipas natin pag-aaral, renew your mind. Babaguhin mo yung isip mo at maniwala ka sa akin, yung isip ng bawat isa sa atin na nandito ngayon, may kailangan ayusin dyan ng Diyos. Pag wala na kailangan ayusin dyan ng Diyos, pwede na mamatay. Wala na kailangan ayusin. Pero lang. Okay? Kailangan ayusin sa atin ng Panginoon. Kaya, gird up the loins of your mind. So, our key idea here is not isolation. Okay? Kung minsan iniisip ng ibang mga mananampalataya, ay,
para talagang hindi maging banal na banal ako at makaiwas ako sa iba't ibang kasalanan, iiwas ako doon sa mga sama. Tama yun! Tama rin yun. But reality is, estudyante ka. May makakasama kang hindi mananampalataya, o baka mananampalataya, hindi sang-ayon sa Biblia. May makakasama ka sa trabaho mo. May makakasama ka sa mga iba mo pang kaibigan sa negosyo mo na hindi talaga sang-ayon sa Biblia. Hindi tutugma sa prinsipyo ng Diyos. Will you isolate yourself? Magiging ermitanyo ka ba? Hindi. So holiness is not isolation from the world, but transformation from within the world. Okay? Na kahit na nandiyan ka sa mga kasama mo yung mga kaklase mo, kasama mo yung mga katrabaho mo, may kasama kang ibang nagnenegosyo, alright, kahit nasaan ka, nasa galaan ka, nagda-travel ka, hindi mo nakakalimutan yung pagiging Kristiyano mo. You are constantly transforming, constantly renewing your mind. Bakit? Because nag-change na yung lifestyle mo. Why? Balik ka dun sa first point natin. Ano yung first point? Foundation. You finally get that you cannot do it, and praise God, you have God Himself, you have the Holy Spirit in you. Nung naging Christian ka, nandiyan ang Holy Spirit, helping you, empowering you, enabling you to live a holy life. And that's your basis, that's your source. Kaya siya nagiging different na. Nagbabago na ngayon yung iyong pamumuhay, nagbabago na kasi yung iyong isip. Okay, mga kapatid, hindi magbabago yung buhay pag di nagbabago ang isip. Simple as that. Ito yung unang-unang babaguhin, ito yung unang-unang tatrabahuhin. Kasi pwedeng mag-fake, pwedeng magkaroon ng bagong lifestyle, pero hindi nagbago yung mind. Kaya kanina doon sa discovery class, pinaliwanag na yung rehabilitation. Rehabilitation is somehow true. For a certain period lang. Magtayo ka dyan na magandang programa for rehabilitation, counseling and all that, they will change for a certain period of time. Pero matapos yung period of time na yun, babalik at babalik yan. Kaya yung sabi nila, pag addict talaga, itutori naman yun. Pero pag nandiyan ang banal na espiritu, babaguhin yun. Alam nyo, katulad nung kay Moses, hindi niya na alam na nagdingning na yung mukha niya, hindi niya alam na may bago na eh. Pag totoo ka nagbabago kay Kristo, somehow hindi mo na lang mapapansin, pero different ka na sa iba. Different ka na sa iba. Kita niyo yung redundant nung sinabi ko? Different, iba pa. Different ka na sa ibang tao. Alright? Nagbabago na. Bigay ko muna ito illustration na ito. Okay. Alam niyo yung thermostat? Saan niyo nakikita yung thermostat? Oh, sa rep. Kaya, yung rep natin, manual yan eh. Kaya, ano lang eh, may mild lang, mild ba yun? Okay. Tapos may medium, tapos may large. Tama ba? Okay. Yung kaibigan ko, nagpahilot kami. Sabi sa kanya nung masayista, Sir, ano po ba? Ano po, hard po ba? Sabi niya, medium lang. Sabi ko, ano yung fried drinks? Okay. Yung thermostat, makikita nyo sa ref, sa aircon, sa heater. Anong trabaho ng thermostat? Yung thermostat, siya yung magsasabi sa device kung ano dapat yung magiging temperature. Tama? Okay? So for example yan, yung mga aircon, sinet mo sa 21 degrees. Hahabulin nung mga aircon na maging 21 degrees itong kwarto. Pag nilagay mo yung ref sa certain temperature, halimbawa digital na yan, nilagay mo halimbawa sa ilang bang temperature ng ref? 12? Malamig na ba yung 12? Oh, para pang araw-araw lang yun Dabiro lang. Pero lagay mo sa 12, hahabulin yung ref mag-12. Tapos may maintain niya doon kung yan ay inverter. Okay, yun ang trabaho. Kung heater yung thermostat mo, pang heater, hahabulin niya sa init. Lalagay niya sa temperature na nakaset. Okay? Yun ang trabaho ng thermostat. Thermostat does not adjust to the room. It sets the temperature. Okay. Look. Christians should be thermostats, not thermometers. Anong difference? Thermostat sets the temperature. Thermometers adapts the temperature. Kaya ang kukunin niya yung temperature mo, sasabihin niya, ito, may lagnat, 38 na. Ilan ang temperature ng na normal pa? Ganyan. May mga sakit, ano? 37. Pag lumagpas na, pag bumaba na, ay nako, magdi-delirium na. Natid na natin kung saan to, bukang iba na ito. Okay? Christians should be thermostats, not thermometers. You do not adjust your holiness depende sa room. You do not adjust your holiness depende sa mga taong kasama mo. You set the conversation. You set the standard. Hakuha natin? You set it. Nung, parang ano yan eh, alam mo, nag-change na yung mind mo. Bigyan ko yun ng example. Alam mo yung mga lalaki, pag bata-bata pa, mga puro walang kwenta pinag-uusapan yan eh. Diba?
Pagka yung mga lalaki, tumanda, pero boy pa rin, pwede ba yun? 30 pataas na, boy pa rin? Pwede yun, pagka utak hindi nag-mature. Ha? Boy pa rin. Pag-uusapan yan, puro kalokohan pa rin. Bastos pa din. Walang kwenta pa din. If you are a maturing Christian, you are a practicing Christian, you exercise holiness, pag may pinag-usapan na hindi mabuti, you set the conversation. You standardize that conversation. For example, may binanggit sila na parang hindi maganda, you set it. Sabi mo, ito yung ginawa ko minsan, sabi ko, isa yun sa talagang problema natin pagiging lalaki. No? Natural na sa atin yung pagiging bastos. At alam nyo, sabi ng psychology, pag hindi natin naayos yan by age 25, it will be very hard for us, pagdating natin ng 30 anyos, mahirapan tang baguhin yung utak natin. Kahit Kristiyano pa tayo. Alam ko, parang it pops the bubble of everyone. But sometimes necessary yun. Because you are setting a standard. Bakit sa workforce natin, sa volunteers natin, nag-set tayo ng standard? Because God is not optional. If you are worshiping God, there should be excellence of lifestyle. Excellence of holiness. If you are serving God, it should be standardized. Kaya tayo nagsiset ng standards. Anong sabi ng Panginoon through Apostle Paul? Let all things be done decently and in order. People who does not like order, people who does not like holiness, maniwala kayo buong buhay niya magulo. Because they don't want holiness, they don't want organization, they do not want order in their life. And if you do not want order in your life, you do not want God in your life. And God will not force Himself to you. Jesus never did. Hindi pinipilit ang Diyos sa kanyang sarili. Kaya nga, pansinin niyo all throughout the 4 gospel books. Ang mga mas nasulat in detail, hindi yung group conversations. One-on-one conversations. Yung spiritual conversations. Kaya mag-attend kayo ng discovery class, gusto nyo matuto spiritual conversations. Okay? One-on-one. Yun yung mahalaga. Spiritual conversations. Si Jesus nagka-target ng isa-isang tao yung seryoso. Pag yung crowd ayaw siya, yung Pharisees, yung religious leaders, itong mga, ito literal na, nagbabanal-banalan. Pag ayaw nila Diyos, anong gagawin ni Jesus? Babayo. Bahala kayo dyan. Punta si Jesus sa lugar. Ayaw sa kanila. Ayaw niya sa kanila. Ayaw nila sa kanya. Ano gagawin ni Jesus? Babayo. Kaya nang sabi ng Book of John, He came unto His own, and His own received Him not. Kita ninyo yung gathering demoniac? He just made a miracle. Kinas off niya yung mga demons dun sa baboy. Anong response sa mga tao? Alis ka dito sa amin. People who does not want order, people who does not want holiness in their life, will not want God in their life because God is holy. God is a God of order. God is a God of change. Pero He does not change His character. Okay? What you consume, your entertainment, your social media, napag-usapan natin yan, yung habits natin, relationships, whatever kind of relationships, remember, it either fuels or it fights your holiness. So meditate. From Monday to Saturday. Okay? Ano yung laman, pag-usapan natin last week lang, bagong-bago lang. Yung feeds natin, yung habits natin, yung relationships. With that said, there are media, there are habits, there are relations that you need to break because they fight your holiness. And there are things, there are media, habits, and relationships that you need to make because they will fuel your holiness. Nakuha natin? Yung Sunday, tinuturuan ka lang. Yung Wednesday, yung discovery class, dinadagdagan ka ng information. Nagsiselebrate tayo, nag-worship tayo as a whole, as a group. Pero yung pinag-uusapan natin, every Sunday happens from Monday to Saturday. If you are not still getting that, you will become a mere Sunday attender. Okay? Sorry po, bakit ninyo na Gusto nyo ba? Ayan po. Sige po, picture naman. Naalala ko lang. Nakita ko may mag-picture. Okay. Naniwala kayo, kita ko kayong lahat. Nasubukan ko na mag-preach sa 300, 500. Kita mo pa rin yung dulo eh. Nakita ko pa rin yung mga nandun sa parking eh. Nakita ko nagkukwentuhan sila eh. Okay. Yung tawag mo dito, yung weekly challenge natin, monthly, and quarterly challenge natin from last week. Kung di nyo pa nagawa yung assignment na yun, that's a personal assignment eh. Do it. Okay? I challenge you. Start somewhere. To help you meditate.
What habits in your daily life are shaping you more into the world's image more than the image of Jesus Christ? Ano yung mga daily habits natin from Monday to Saturday, from morning to afternoon, in the evening? Alala ko tuloy, nanonood kami ng mga hearing ng Senate, mga nakaraan, tsaka Congress. Mag-init talaga ulo mo, no? Minsan talaga, wag na nga. Pero maganda nun, nagkakaroon ka ng idea na, awareness. Ito mali, ito dapat yung nangyayari. And alam nyo, as a Christian, isipin nyo ito, gusto natin lagi ng change, no? Totoo lang, gusto natin mabago yung Pilipinas. Gusto natin sana maayos ito. Pero at the same time, sabi nga, kung marirealize ninyo, if an ordinary Filipino gets the same opportunity as them, baka gagawin nila yung same sins. No? Anong proof ko? Nagbabayad tayo ng suhol. Diba? Parang normal na sa atin yung dagdag bawas. Yung bayad sa LTO, bayad sa lisensya, bayad ng ganito para mapadali. No? Totoo lang, sabi nung kaibigan ni William Wilberforce, kilala niyo ba yun si William Wilberforce? Siya lang kilala ko yung kaibigan, hindi ko kilala dahil siya yung bida. Sabi ng kaibigan ni William Wilberforce, you want change? Be the change in the world. You want the world change? Be the change in the world. Mga kapatid, you do not require people to change. You require yourself to change. Ang oobserbahan mo, ang dapat na aware ka yung sarili mo. Okay? May tanong na maganda kanina si Deacon Frank, mamaya bandang dulo. Saktong-sakto yun din yun eh. The focus of holiness, the foundation of holiness, the focus of holiness, different lifestyle, the fruit of holiness. We are going to end with this na. Alright, Hebrews 12:14, dalawang verses. Hebrews 12:14. Ano sabi doon? Sikapin ninyong makasundo ang lahat. Sa King James na nakasulat dyan, live peaceably unto all men. Talagang mahirap, no? Pero ang ganda kasi ng translation din na yon. Sikapin ninyo makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Tingnan nyo Anong sabi ulit dyan? Sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. So, ibig sabihin man nun, pagka hindi ka nag-live ng peaceably and tawag mo dito, wala tuloy ako, okay? At ng banal sa lahat ng tao, hindi mo na makikita ang Diyos, yung maibig sabihin nun? Okay. Ang ibig sabihin dyan na hindi ninyo makikita, hindi makikita ng iba. If hindi ka peaceable person, okay, if you are not a man of peace, and if you are not exercising holiness, hindi makikilala, hindi makikita ng ibang tao ang Diyos. Yun yung sinasabi dyan. Okay? Kaya sinabi ni Jesus Christ, yung sa sikat-sikat na verse, Matthew 5:16, let your light shine to all men. Ito pala. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. If you are living a peaceable life, you are living a holy life, isa sa napakagandang bunga niyan mga kapatid, makikita nila ang Diyos. Makikilala nila kung sino ang Diyos if you are living as you should live. Kung kukontrahin natin, kung babaliktarin natin, anong ibig sabihin din yan? Hindi nila makikilala ang Diyos kahit anong ngaw-ngaw natin na kung sino ang Diyos, pero hindi makita sa atin, walang kwenta yung preaching natin. Anong sabi ni Paul? Parang kinugulpi ko yung sarili kong katawan. I discipline my body so that in my own preaching, I will not be a castaway. Para sa sarili kong pangangaral, I will not be a hypocrite. Alam niyo, totoo lang, hipokrito tayo. Hirap naman talaga Hirap talaga mamuhay ng maayos Hipokrito talaga tayo. But we need direction. Holiness is not about perfection. It's direction. Ganito yan. Kapag ikaw, inisip-isip mo na kaagad na imposible ito, hindi ko magagawa, talaga hindi mo magagawa. But if you have direction, nag-goal setting ka, Lord, it's hard for me, this is my situation right now, ito yung character ko, pero at the same time, you are asking for direction. Lord, pakiayos ito, pakiayos yan, tulungan mo kayo ito, since I am your child and you are my Father, I claim po, Panginoon, by faith that I can be holy. The foundation of faith, the foundation of holiness. And so ngayon, I can walk in obedience. Alam ng Panginoon that you are not perfect, but there is the perfecting of faith. You can set a direction na papunta ka na doon. At maniwala ka sa akin,
in such time, yung iba mabilis, yung iba mabagal. Pero maniwala ka, sigurado ito, mababanggit ng mga tao, parang may iba. Hindi yan yung nakilala ko noon. Parang may iba. And be happy, be glad that you are different. Why? Because through your life, anong sabi ng Hebrews? Makikita na nila ang Diyos. You want to be evangelistic? You want to share God? Life. Holy life. Gusto natin, gusto ko lahat tayo misyonero, di ba? How can we be missionaries? A holy life is the loudest sermon you'll ever preach. A holy life is the loudest sermon you'll ever preach. May mga tao magbabanggit sa akin, Kuya Mike, pakiramdam ko, tinatawag ako ng Panginoon para mag-preach kagaya mo. Dati may tinanong ako isang nag-Bible school, sabi ko sa kanya, pre, parang trigger or yung pinaka-inspiration mo, bakit ka nag-Bible school? Si Seth din, gusto na mag-Bible school. Okay. Ano yung pinaka-nag-inspire sa'yo? Sabi niya ganun, kasi kuya, nung nakakita ko na nag-preach, gusto ko, ganun din yung gagawin ko. Parang noble, ano? Judgmental ako kasi sabi ni Jesus judge. Ang nakuquote natin kasi, Matthew 5 lang judge not. Pagdating sa John 7, ano sabi niya? Judge. Ano ba talaga, Jesus? Ano ba sabi? Judge not. Tapos pagdating, mag-judge. Okay? Sabi ni Jesus, huwag kang mag-judge ng walang basis, but rather have the right basis. Okay, anyway. So, saan ako? Nalayo na ako dun, Alright. Sabi niya, nung sinabi niya, alam niyo kung anong judgment ko? Sabi ko, gusto lang ng tao na ito, makilala siyang magaling na nagtuturo. Gusto niya lang malaman ng mga tao na able siya, may kakayanan siya. Which is possible naman. Mga kapatid, you don't need a pulpit to preach the gospel. You do not need a special platform. Di kita kinakailangan bigyan ng microphone, ng megaphone, at mag-street preaching tayo sa labas before you preach the gospel. The loudest sermon you can preach is your everyday life. That's it. If they can see Jesus in you, you are preaching right there. Because then they will ask, anong meron? Bakit? Okay? Sabi dito, people may ignore your words, but they will notice your walk. Alright? May subukan ko, di ko na, yung oras kasi, di ko na maituro sa inyo, pero may ituturo sana ako sa inyong kanta. Kinuha ko pa yung MIDI nito Kinuha ko pang i-edit sa GarageBand. Pero ito yung, lumang-lumang kanta ito, and sobrang hirap makahanap nung niya. Pero ito yung words na lang meditate. Sabi niya ganun ng kanta, if you have named the name of Jesus, if you're known as one of His, remember that the world is watching to see what your victory is. Maiksi lang lagi yung stanzas. Ilang ganda nung refrain or nung chorus. Sabi doon, what you are, speak so loud that the world cannot hear what you say. They're looking at your walk, not listening to your talk. They're judging from your actions every day. Second line, don't believe, you'll deceive by claiming what you've never known. They'll accept what they see and know you to be. They'll judge from your life alone. Then second stanza, sabi doon, walk worthy of your holy calling, bring praise to His blessed name, lest He, God, through you should be dishonored, and your deeds should bring Him shame. Then balik sa chorus. Ang ganda-ganda nung awit ito. I hope we had the time, pero ayun nga. Pero yan, ewan ko paano ko mapadala sa inyo. Tanging nakita ko na saktong-sakto na nakanta ito, yung may matatandang nagigitara. Mga Pilipina rin parang sa probinsya. Tapos kinakanta nila ito trio. Ganda yan. So, probably next time, magpabigyan tayo ng oras. Na-share sa akin ito ni Pastor Boji before Okay. Shift ko na. Na-share ito ni Pastor Boji sa akin before na noong early church daw, the reason na yung mga pagan sa certain areas, yung pinaka-reason ng kanilang conversion is nakita nila yung mga Christians na inaalagaan yung may mga sakit, pinag-aral yung mga bata, yung mga abandoned na mga babies, yung mga ipapalaglag na babies, and those who live morally, distinctively, yun yung naging paraan para yung mga tao makilala nila si Jesus Christ. Whether it's a missions hospital, whether it's a missions school, libreng education, or a moral, distinct life, any of these can be used to point them to Jesus Christ. So,
Practically, holiness is evangelistic. It will point them to Jesus Christ. And ganun din, of course, compromise blurs the message, but holiness makes Christ visible. To help us meditate, does my life make Jesus attractive or unappealing to the watching world? Ito yung kaninang tanong ni Deacon Frank actually sa Lord's Supper natin. Si Jesus ba na-honor? Si Jesus ba attractive? Or baka nagiging pangit si Jesus Christ sa harap ng mga tao? And I can remember yung, I forgot kung saan ito. This statement is wrong, but this is a comment from a non-believer. Sikat na sikat ito, narinig nyo na siguro ito kay Mahatma Gandhi. Putol lang yung quotation na ito. Sabing ganon, I love your Christ, but I hate your Christians. I love your Christ, but I hate your Christians. Whenever you introduce yourself as a Christian, do they love Christ more or do they hate Christ as you introduce yourself as a Christian? Let's end with this. Holiness is one, balikan natin, rooted to who God is, which is the foundation of holiness. It is reflected in our daily lifestyle, the focus of our holiness. And of course, it is also revealed in our witnessing. Pag tuwing pinapakilala natin si Jesus Christ, which is the fruition of our holiness. And this is the challenge for us. Will you blend with the society? Will you blend depende sa mga tao, depende sa mga lugar, depende kung nasaan ka? Or will you stand apart with Christ? Itong mundo natin na ito, sobrang dami ng kardo dalisay. Ang dami ng mga motivational speakers, dami ng mga encouragers. And I pray, when you are set apart, you will be set apart because Jesus is in you. And that you will shine like diamonds. Sino kumanta nun? Kanino pa iniisip eh? Shining bright like diamonds. Alright, here's our closing statement. Tapos, tayo. Holiness is not about standing out for being odd. It's about standing apart by being like God. Holiness is not about standing out for being odd. It's about standing apart by being like God.